Miss, baka gusto mo ng trabaho? Sinong hindi mapapagod sa Pilipinas? Gobyerno, bulok. Sistema, bulok. Kahit yung pagpila sa MRT, sablay pa rin. 4 na hakbang na lang ako sa pinto, tapos biglang may susugod sa likod para mas mauna silang makapasok. Nakakapagod tong buhay na to. Araw-araw, ganito na lang. Gigisingin ng alarm, kakain ng agahan kasama sina mama at papa. Tapos magmamadali papuntang university kasi ang bagal ko kumilos. Sasakay ng MRT papuntang SM North at sasakay ng jeep papuntang university. Papasok lang ako para lang makapagtapos, sa totoo lang. 7 taon na akong estudyante eh. Masaya naman ang buhay estudyante ko. Pero tuwing makakakita ako ng mga kabatch ko noong high school na may kotse na, may pamilya na, at nagpupunta kung saan-saan, gusto kong kumawala at tapusin na yung pag-aaral ko. Walang duda na kaugnay ito sa Salutatorian ako noong high school. Valedictorian pa nga nung elementary. Pero ngayon, wala. Napapaisip na lang ako. Ano nangyari sa'yo? Nakararanas ng pangihina sa customer. Akala ko gusto kong magdoktor, kaya pre-med ang kinuha ko. Pero ngayon, kung ano-ano ang naiisip ko. Business? Wala pang 2 taon umayaw na ako. Sa English and Comparative Literature ako naging komportable. Siguro, dahil may mga bagay na sa huli mo na lang malalaman na gusto mo pala. Nasa huli mo na lang matatanggap sa sarili mo. Sa mga computer shops. Ganito ko talaga sasalubungin ang ika-24 na karawan ko, no? Puno ng iniisip. Kahit na araw ng mga puso ngayon, o kahit pa madaragdagan na naman ang isang edad ko, tuloy-tuloy lang naman ang kaguluhan ng buhay. Walang duda na Binati ako ng mga ka-org ko. Nagyaya na naman sila ng inuman mamaya. Siyempre, pumayag ako. Pero uuwi muna ako. Pakainin ko muna yung aso namin. Oh, dito po pila ng mga babae. Quezon Avenue Station. Ang bango. Parang Johnson's Baby Cologne. Yung pink. Mukhang galing dun sa babaeng nakapula. Pula ang buhok, pula ang labi, pula ang bag, pula ang earphones. At suot pa niya red checkered polo at itim na sando sa loob. Punit-punit ang maong. Pula ang boots. May dreamcatcher tattoo pa siya sa leeg. GMA Kamuning Station. Shoot! Nagkatinginan kami. Mga ate, dahan-dahan. At ayun na nga, natanggal pa ang earphones ko. Siniksik ako ng siniksik hanggang sa katabi ko na ang babaeng nakapula. Sorry. Nginitian ko lang siya. Halos magkasing tangkad kami. Halos pigilan ko na rin ang paghinga ko at baka maamoy niya pa ang kinain ko simula agahan. Tadhana rin yun, 'di ba? Hello? Nasa MRT pa lang ako. I'm sorry, ang sikip dito. Mamaya na lang. Opo, okay lang ako. I love you. Amoy mentos ang hininga niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang naging aktibo lahat ng pandama ko. Mag-ingat po tayo sa mga mandurukot. Galing iharap ang bag. Labas-masok ang mga tao sa Cubao Station. At doon ko napansin, umuulan pala ng malakas. Napansin ko ring tila may dumampi sa batok ko. Ay, sorry ulit. Okay lang. Shit! Naiwan ko yung payong ko! Ang lakas pa naman ng ulan. Happy birthday tayo, ano, Kai?
Sobrang haba ng pila sa jeep. At tulad ng malas ko, wala nang silong. Pikit mata akong sumugod sa ulan. Payungan na kita. O Cubao! Aurora! Dadaan ng Sogo! Yung mga walang kadate dyan, kasya pa! Tila sa ilalim ng bagsak ng ulan ay may mga pag-asam na mas matamis. Sa bawat hakbang sa MRT, may bagong kwento at posibilidad na naghihintay. Sundan ang muling pagkikita ni Kayi at ng babaeng nakapula sa Tibok. Originally published by Summit Books. Abangan ang susunod na episode sa Serye FM. Diyan lang naman ako. Alangang lagpasan kita basang-basa ka na. Salamat. Buti okay lang sa'yo. Saan ka ba nakatira? Sa Rotonda lang. Ikaw? May kondo ako rito sa Shaw. Wow, mayaman. Kaya pala sabi mo malapit ka lang. Oo. Napansin ko kasing wala kang payong kanina sa MRT. Dito rin naman daan ko. Di gumawa na lang ako ng good deed. Bigla siyang may tinignan sa bato ko. Anyway, dapat kasi lagi kang may payong. Ngayon ko lang naman nakalimutan. Siguro tong ulan na to galing sa mga luha ng nasawi ngayong araw, no? Ang corny nito. Ay shoot, sorry. Bakit sorry? Wala, kasi natawag kitang corny. Okay lang? Sure ka, okay lang. Oo. Napaisip ako kung mag-i-initiate ba ako ng small talk. Kung bakit puro pula yung gamit niya. Dahil ba Valentine's? May date ba siya? Huwag na. Ang awkward ko pa namang kausap. Alam ko na. Kaso umusad na yung pila. Tuloy-tuloy na yung mga jeep. At sa isang iglap, sasakay na pala ako. At may balak palang tumigil tong ulan. Nananadya ata tong universe, ano? Uy, salamat. Dito na lang ako. Okay lang. Go na. Hindi ko man lang natanong ang pangalan niya. O nahingi ang number niya. O natanong kung single ba siya. Ay, interesado ba siya sa mga tulad ko? Hindi naman yata siya single dahil may sinabihan siya ng I love you sa phone. Chili's tayo Papunta na kami ni Carla. Sunod raw si Freya, Lou at Abby. Ox, papunta na. Happy birthday, be! Walwal na as! Tanda na wala ka pa rin GF. Sino ulit 26 na? Gago yo! Happy birthday, Beb! Sorry, na-late kami. Pero hindi yun sadya Si Giselle, Carla, Freya, Lou at Abby. Barkada ko nung high school. Second year lang kami naging close na 6 dahil magkakalapit lang yung mga upuan namin. Hanggang sa lagi na kaming nagkikita kahit magkakaiba na yung klase namin hanggang 4th year. Mga peste kayo, buti wala ng ulan.
Ha? Umulan ba? Parang wala naman. Nasa loob nga lang ako ng office eh. Hindi ko rin napansin. Sobrang stress siguro ni Kayi. Nag-i-ilusyon na. Nasa loob lang kasi kayo ng opisina. Pero kayo talaga ang late ano? Mga true? Hoy! Hoy, anihan! Ha? Yang nasa likod mo. Malapit sa leeg. May girlfriend ka na? Nagmomol pa kayo, ha? O show off mo lang ba yan? Ay, ang gaga, maang-maangan. Ano yan? One night stand? Ha? Anong pinagsasasabi nyo? Wait, I'll take a picture, ha? Oh, look. At ang ebidensya? May pulang kiss mark sa likod ko. Hala naman, saan galing yan? Aba, Ay, ang bruha, may ikaw ikukwento. kaya magpaliwanag. Doon ko ikinuwento sa kanila ang tungkol sa babae kanina. Na parang tadhana ang mismong nagtagpo sa amin. O baka heto na naman ako at pinapalawak ko lang ang imahinasyon ko. Sino ba naman ang mag-aakala kasi na babae rin ang gusto ko? Kayo nga. Ayan ka na naman, babe. Birthday mo. Okay. Ang dami mo kayang kasamang chicks. Itinuloy na lang namin ang kwentuhan. Karaniwan tungkol sa mga boyfriend nila. Si Lou tungkol sa anak niya. At ako naman tungkol sa stress sa thesis. At sa gitna ng mga kwento, tumadalaw sa isipan ko yung babaeng nakapula kanina. Di ko siya matanggal sa isip ko. Dahil alam ko namang hindi na kami magkikita. Pagka uwi ko, ginuhit ko ang mukha niya para hindi ko makalimutan. Sa bawat hakbang at bawat pulang markang dala ng tadhana, laging may bagong pagkakataon at pagkakakilanlan. Sundan ang kwento ni Kayi sa Tibok, originally published by Summit Books. Abangan ang susunod na episode. Graduate ka na ba, Kayi? Opo, tita. Hay, sa wakas. Ano ng trabaho mo? Freelance editor po. Magkano sinasahod mo? Hindi naman po ako bi-monthly na sumasahod tulad ng iba. Freelance po ako. Nako, Iha. You have to look for a stable job. Maganda pa rin yung stable ka. May boyfriend ka na ba? Eto na naman tayo. Kung hindi tungkol sa trabaho, tungkol naman sa love life. Wala po. Wala rin akong balak. Nasa tamang edad ka na, di ba? Oras na para mag-asawa. Ayaw ko pa po. Dapat kapag ready na po ako. Hindi lang dahil kailangan na. Magbabanyo na po ako. Guys, take me away from here. Anyari, babe? I hate reunions. Wow, reunions. Gusto ko sana nun. Kaso yung ka-reunion ko, sumakabilang bahay. Diyos ko, Kalu. Pinagagaan ko lang ang loob nitong si Kayi. Haha, I freaking hate reunions. Take me away from here. Your titas yan, no? Did they ask if may BF ka? Yes! I just wanna eat peacefully. Ang sarap pa naman ng lumpia rito. What time yan matatapos? I don't know. Pero magpapaalam ako kay Papa. Uy, inom? G ako. Kina Carla na lang. Sige lang. Pampalis ng bad vibes. Pwede sa bahay. May isasama akong friend ko. Friend talaga? Oo, baliw. She's cool, you'll like her. Kayi, girl daw oh. Lo, parang tanga. Single? Gags taken to. Pero di siya masyado umiinom, ha? She's in a toxic relationship that she doesn't like to admit is toxic. I know her BF because he's in another department. How do you know it's toxic? Babe, when she introduced me to him, he asked my number. I was like, dude, in front of her talaga? But of course, I didn't say that.
Tanginang yan. He kept on texting me that I was kind and all that. Thanks for befriending his GF. Then he asked if I wanted to have dinner with him. Wow! Tangina! My God, ang kate. Yes, and she doesn't listen. I was informed by my other office mate na pati siya flirt. Gago, diba? Umiinit dugo ko. Go, isama mo na friend mo sa inuman. Complete package na sana siya, Beb, pero tanga siya. I'm actually with her because her BF ditched her again. Nasa CR lang. Ditched? They're supposed to have a date, but the guy had a meeting daw. It's so fishy. Beb, medyo baka di kami magkasundo ng friend mo. Ayoko sa mga super tanga. Ako bahala sa'yo, Carla. Uy, Gina ha, what time? Mga 7 p.m. Okay na? See you later, miss you, Bebs. Agenda, Kais, Titas, and Kabi. Kabi, Kai. Sounds like a pair. Haha, baliw. Uy, walang mag-open up ng boyfie topic niya ha. As in G with the flow lang. Copy. Mustakas! Laki mo na. Huling kita ako sa'yo. Pinapakit mo pa ako sa puno ng makopa sa Ilocos. Hindi ko siya mamukaan. Yung ate Ashley mo. Pero Asher na ngayon. Si Asher yung panganay na anak ni Tita Felicity at ang huling kita ko sa kanya ay bago sila umalis papuntang California. Ngayon, wala nang bakas ni Ashley sa kanya. May bigote, malalaki ang muscles, may tattoo sleeve sa kaliwang braso. Wow, di kita nakilala at kuya. Asher na lang. Okay na yun. Matatanda na tayo. Teka, nag-aaral ka pa ba? Hindi na no, nagtatrabaho na ako. Akala ko nasa college ka pa lang eh. Wow, thank you naman. Mukha pa akong bata. Oo, narinig ko yung usapan niyo ni tita. Parang mangangagat ka na eh. Masyado bang obvious? Hindi, magaling lang ako. Kamusta ka na? Walang ganap. Kumusta ka? Eto, nag-transition. Kailan pa? Hindi naman kasi kita contact sa Facebook. Hindi rin kita nakikita sa mga picture. Asher na kasi talaga ako kilala. Ayaw ni mama nun. Wag ko raw i-add yung mga kamag-anak niya. Natin. Pero, pinilit ko talaga siyang pumunta ako dito eh. Bakit naman? Ako nga, gusto ko na kumawala rito eh. Sabihin na natin na gusto kong ipagmayabang kung sino ako ngayon. Na mas masaya ako sa kung sino ako ngayon. Gusto mo tingnan yung peklat ko sa dibdib? Kung okay lang sa'yo. Sabi ko nga, that's my proudest battle scar. Even when expressing your gender freely shouldn't be a battle in the first place. Given na dapat yan. Well, kitang-kita naman that you're winning this. Sila, anong sabi nila? Unang tanong nga sa akin ni Tita Aurora nung nalaman niya kung nagsisimba pa daw ba ako. Siyempre, oo. The God I believe in loves everyone. Love has no gender, right? Isa pa, wala naman na silang magagawa. Buhay ko to eh. Mas masaya akong hindi ko na kailangan magtago. Buti ka pa. Bakit naman? I mean, you don't give a jot about what people will think of you. Lalo na they are your family. Sana ganun din ako. Life choices ko pa lang, hinuhusga na ako. Hindi ko pa rin maiwasang maisip. But at the end of the day, dun ka naman sa kung saan ka masaya. Kaya yung life choices mo na yan, panindigan mo. Choices mo nga eh. Buhay mo. Hindi ka nila. Okay? At sa unang beses sa mga reunion na to, may isang taong nakakonek ako. Sobrang laking ginhawa para sa akin na hindi ako nag-iisa. Siguro, kung handa na ako sabihin kina mama at papa, manghihingi ako ng payo kay Asher. Sa kabila ng mga pagkakaiba at hidwaan sa pamilya, nalaman ni Kai na ang tunay na pagmamahal ay hindi na itatanggi. Ngayoy makakawala na siya sa family reunion
Anong naghihintay kay Kai sa bahay ni Carla? Abangan ang susunod na episode. Pagdating ko sa bahay ni na Carla, sina Carla, Lou at Abby pa lang nandun. Magkasabay na dumating sina Giselle, Fria at... Shoot! Hindi ba siya yung... This is Gabby. Gabby, sila yung mga kaibigan ko noong high school. Siya yun! Ang babaeng may pulang lipstick noon. Kaso lang, itim na ang buhok niya. Kahel na blouse ang suot niya, maikling palda, stockings at boots. Kitang-kita rin ang Dreamcatcher tattoo niya. Nakikilala niya kaya ako? O baka hindi? Sino ba naman ako para maalala niya? Pero ako, tandang-tanda ko siya. Gabby, si Lou, Abby, Giselle, Kai at Carla. Tumingin siya sa akin ng 2 beses. Feel ko tuloy namumukaan niya pa ako. O baka natural lang sa kanya yun. Asan yung CR? Doon, sa kanan. Thank you. Type mo, no? Ano? Baliw ka ba? Mali o tama? Alam ko naman mga type mo. Hello, naging crush mo ako, di ba? Nga pala, naaalala mo yung kinuwento kong babae sa MRT noong birthday ko dati? Yung nag-iwan ng marka sa may leeg ko? Oh, anong meron? Oh my God! Hindi lang niya ako natatandaan. Yata. Paano mo nalamang siya? Mayroon siyang Dreamcatcher tattoo sa leeg niya. Sa tagal na yun, natatandaan mo pa mukha niya? Drinowing ko pagbalik ko ng bahay eh. Andun pa yung sketch sa bahay. Paglapag na mga baso sa mesa, pinilit na nila ako magkwento. Inumpisahan ko sa pinsan kong si Asher para positibo naman ang umpisa. Tapos, kinuwento ko yung tungkol kay Tita Aurora. Grabe no. Nakaginhawa lang sila ng konti, tingin nila. May karapatan na silang magdikta ng buhay ng iba. Di ba? Hindi ba pwedeng masaya lang talaga ako sa kung saan ako kontento? Ben fair ha? Yung mga tita mo lang naman yung ganun. Bote, hindi yung mga pinsan mo. I think it's a generation thing. Cheers na lang sa generation natin. Sa henerasyon na hindi papaalipin sa sistema. Cheers! Nakita kong ngumiti si Kabi at nakitagay rin. Pero tubig yung kanya. Pinasapasa namin ang mic at kumanta pa ako ng tadhana. Umaasang kakanta rin si Kabi. Pero kahit anong pilit namin, tanggi lang siya ng tanggi. Kumakanta naman siya kasabay namin. Pero ayaw lang niya sa tapat ng mic. Hindi namin alam kung nahihiya lang o hindi talaga siya kumakanta. Uy, nandiyan na si Pao. Ha? Alas 12 pa lang. Ang mga jowa talaga. Hadlang sa pagkakaibigan eh. Ay, sabay na ako sa kanila. Nag-aaway na kami ni Kimi. Proof number 2. O di ano, sabay na ako. Ingat kayo ha. Abby, ingatan mo na lang si Lou. Ako na ang bahala. Uy, inaadtok da ako. Kayo na bahala dyan. Masakit na ulo ko eh. Paano tong karaoke? Di ko alam paano to i-ansaksak. Anong ansaksak? Basta, gisingin nyo na lang ako kapag aalis na kayo. Kami na ang bahala. Alam ko paano patayin yung karaoke. Alright.
Gisingin yun na lang ako kapag lalabas na kayo, okay? Freya, Kabi, paano kayo uuwi? Doon sa tita ko. Ipag-grab ko muna si Kabi. Okay lang ako. Sa may shawl lang naman ako. Isang sakay lang. Di ba malapit ka doon, Kai? Yup, isang sakay pa. Sabay na lang tayo. Hindi ko alam kung bakit ako medyo kinabahan. Dahil ba may posibilidad na maiiwan ako kasama si Kabi? Kahit naman nagkaroon na kami ng usapan noon, ibang sitwasyon ngayon. Hindi ko nga alam kung naaalala niya ako eh. Sure kayong hihintayin niyo pa ako? 10 minutes away pa si kuya. Okay lang. Mas komportable talaga ako kapag nauunang sumakay yung mga kasama ko. Wow, parehas pala kayo ng babaeng to eh. Siya rin huling umuwi sa amin kapag magkikita kami magbabarkada. Parehas tayo! Well, aren't you two magkatukayo? Hindi ba ang magkatukayo ay parang magkaparehas ng pangalan? Hindi magkaparehas ng ugali? Oo na, Miss Editor. Editor ka? Marami yung racket, she's an editor, tapos may calligraphy workshops pa sila ni Giselle. Alam mo yung pwede siyang gumawa ng sarili niyang dyaryo? Siya na yung editorial artist, taga-layout, newswriter, pati yung taga-picture. Ang galing! Ayun na yung grab ko. Ingat kayong dalawa ha. Tara. Sa likod ng tawanan at saya, unti-unting naibubunyag ang pagkatao ni Kabi. Ngunit nababalot pa rin siya sa misteryo. Ano kaya ang lilitaw ngayon na magkasama sina Kabi at Kai pauwi mula sa bahay ni Carla? Sundan sina Kai at Kabi sa Tibok, originally published by Summit Books. Abangan ng susunod na episode sa Serye FM. Bakit pala Kabi? Sorry ha, na-curious ako. Halos magkapangalan na tayo eh. Kalmia Bie. Bie ang apelido ko. We, kakaiba. Kalmia. Bulaklak ba yun? Oo, paano mo nalaman? Tunog bulaklak kasi. Konti lang ang may alam niyan. Kamya alam nila. Bakit yun? Kalel si Papa. Mia si Mama. Saka na lang nila nalaman na may kamya na bulaklak. As naging Kalmia. Ikaw ba? Bakit Kai? Camille Yvette kasi ako. Noong elementary ako, umiyak ako kasi nahulog yung skirt ko sa isang performance. Tapos ewan, tinawag na nila akong Kai. Kabaligtaran ng iyak. Ang galing naman! Sasabihin ko bang nakita ko na siya noon o hindi? Baka sabihin niya, tulad ng sinabi ni Giselle, sa tagal ng panahon, naaalala ko pa siya. Anong sasabihin ko? Na-drenowing ko siya. Kai. Actually, hindi ko alam kung paano sasabihin, pero naalala mo pa ba ako? Nagkita na tayo noon. Sa may MRT. Pinayungan pa kita. Paano mo ko naalala? Ano? Weird ba na naalala kita? Siguro kasi kakaiba lang yung pangyayaring yun. Hindi ko makalimutan yung mukha mo.
Kahit ilang taon na? Oo. Alam mo, naaalala rin kita. Dahil sa Dreamcatcher tattoo mo at sa all red mong outfit noon. Kapansin-pansin ka talaga. Ako? Hindi ko maalala kung anong suot ko. Ang galing lang din na naaalala mo pa ako. Ang tagal na kasi eh. Itim na nga ulit yung buhok mo. Hindi ko na inulit yung magpakulay. Masakit sa buhok. Masakit sa anit. Parang may nakasabit na bata. Hindi ko alam paano isisingit. Nakilala kita kanina kasama sila Freya eh. Baka sabihin mo ang tagal na nun. Kaso hindi naman ako palaging makakasalubong ng babaeng may Dreamcatcher tattoo sa leeg. Seryoso ba? Sobrang nakakahiya kasi. Na alin? Na may lipstick sa likod ko. Oo, nakakahiya kaya. Naalala mo pa yun? Kasi naman, hindi kaya ako tinantanan ni na Freya ng panunukso. Nakita nila yun, tapos kung ano-ano nang binibintang sa akin. OMG, sorry. Mas nakakahiya naman yung pinayungan mo pa ako hanggang sa jeep na sasakyan ko. Wala yun? Ano ka ba? Saan ka ba kasi galing nun? Sa school. Birthday ko nun eh. You mean Valentine's? Di nga. Oo nga. Pauwi ako noon para... Magka-birthday tayo! We, ang galing! Kaya ka pala nakapula noon. Oo. Amazing. Kabi, tapos Kayi. Wala lang. Sorry, madali lang akong ma-amaze sa mga ganito. Bakit ka nagsusorry? Baka naiinis ka na. Ang dami kong sinasabi. Wala ka pa nga sinasabi. May iba kasing naiinis sa mga ganito. Yung tipong kapag sinasapian ako ng mga malalalim na bagay. Gets mo ba ako? Sorry. Hindi mo naman kailangang mag-sorry sa lahat ng bagay. Nasanay lang. Sorry. Ayan ka na naman. Mahilig ka bang sumayaw? Hindi. Bakit? May alam ka bang bar malapit dito? Kung gusto mo mag-bar, sana sinabi mo kanina. Gusto mo bang pumunta? May mga alam ako. Kapag malungkot kasi ako, gusto ko sumayaw. Malungkot ka? As in ngayon? Saan yung sinabi mong bar? May sayawan ba yun? May rason kung bakit iniiwasan ng isang tao ang tanong. Kaya hindi ko na pinilit. Oo, samahan na kita. Lagot ako kay Freya pag nalaman niya to. Kahit saglit lang, okay lang. Basta kung inaantok ka na, sabihin mo sa akin. Basta ako nasasagot. Gusto ko lang talaga ma-wasted ngayon. Akala ko ba hindi ka umiinom? Kaya nga puro juice lang inalok sa'yo kanina eh. Hindi kapag may ibang tao. Kapag mag-isa ako, umiinom ako. We, hindi ba mas masaya kapag may kainuman ka? Kaya nga, susubukan ko ngayon. Kasama ka. Parang tanga akong napangiti sa sinabi ni Kabi. Mahalata kaya niyang kinikilig ako bago matapos ang gabi. Habang papunta sina Kayi at Kabi sa bar, unti-unting nabubuo ang kanilang koneksyon. Anong mga sorpresa ang naghihintay sa kanila sa gabing ito? Abangan ang susunod na episode dito lang sa Serye FM. Bakit gusto mo ma-wasted? May gusto kang kalimutan? Hindi naman. O baka? Gusto ko lang malasing para makatulog agad at walang isipin. Kumbaga, pagiging
Spontaneous? Google natin, anong Tagalog ng spontaneous? Totoo yung tattoo mo? O henna? Ang spontaneous sa Tagalog, kusang loob? Pati ba naman Google, niloloko ako? Teka, niloloko? Wala yun. Alam kong stranger pa ako, but you can tell it to me. Pwede namang hindi tayo maging strangers, diba? Shoot! Bakit ganun siya magsalita? Parang tumama sa akin. Nakiliti ako sa tiyan. Ano bang problema ko? Anong gusto mo, Kayi? Isang San Mig Light muna ako at maraming tubig. What's your order po? Itong fries, isang San Mig Light, tapos isang tower ng zombie. Zombie? Kaya mo ba yan? Kaya ko yun. Miss, wag na yung light. Anong inumin mo? Hahatian kita sa zombie. Wag mong maliitin yun. Kaya ko nga yun. Habang kumakain at pinakikinggan ng banda, nagkakilanlan kami ng mas mabuti. Napag-alaman kong parehas kami ng universidad at 2 taon ang pagitan namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa college life namin. Nalaman ko rin na nasa Quality Assurance Department siya sa trabaho niya sa may Ortigas Center. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ibang Kabi ang kaharap ko ngayon. Dahan-dahan, chill lang. Hindi ako nagmamadali. Promise, hihintayin kita kung tutugtog na yung dance music. Ay, sorry. Ang sarap kasi. Parang 4 seasons na may tama. Ganyan yang zombie. Tapos biglang tulog ka na. May boyfriend ka ba? Wala. At wala rin akong balak. Ikaw? Meron. Kabi, okay ka pa ba? Oo naman. Akin na tong isang bote. Okay po. Po? Lasing na to. Magte-text sana ako kay Freya tungkol sa kasalanan ko. Dapat hindi ko pinayagang malasing siya. Kung alam ko lang na mababa ang alcohol tolerance niya. Hala, yung singsing ko. Gumulong yata kung saan. Ha? Saan pumunta? Hanapin ko lang. Nakaskirt ka, Kabi. Ako na maghahanap. Okay lang. Mas lalo kang malalasing kung itutungo mo ang ulo mo. Ano bang itsura ng singsing? Silver tapos may infinity symbol. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Kayi, hayaan mo na. Ito ba? Thank you. Grabe, akala ko mawawala na to. Ako bumili nito. Parehas kami. Kabi, yung totoo. Kung may problema ka, pwede akong confidant. Sorry dinamay pa kita. Actually, dapat talaga may date kami ng boyfriend ko ngayon. Pero, napagod siya kasi general cleaning yata sa bahay nila. Ilang taon na ba kayo? 3, magpo-4. Pero 1 lang talaga. Away-bati kami. Minsan, masaya. Madalas, galit. Napapagod na ako. Pero, iniisip ko naman, katulad ng mga ibang araw, magkakabati kami. 4 years na ganun? Kailan nag-umpisa? Okay naman kami nung una eh. 3rd year college kami, naging kaming nag-start. Siya pa kasama ko sa yearbook. Noong nagka-work kami, syempre, magkaiba naman kami ng in-apply ang work. Parang, doon na nag-umpisa. Nawalan ng oras, ganun? Hindi ko masabi na nawalan kami ng oras para sa isa't isa. Kasi, pinupuntahan ko naman siya. Nagkikita kami siguro mga 4 times a week. Hinihintay ko pa nga siya, kahit na graveyard shift siya. Basta, bigla na lang siyang mawawala sa mood tapos mag-aaway kami. Bakit hindi mo natapusin? Kasi naaayos naman eh.
Hindi siya nagpaparamdam ng 1 week, tapos akala ko break na kami. Tapos biglang magpaparamdam. Then okay na kami. 1 week? Hindi kaya parang nakakulong ka na niyan? Hindi ka nagsasawang masaktan? Nasasakal? Iniintindi ko siya kasi baka stress sa work. Nag-apply ako sa kanila. Umaasang mas magkakaintindihan kami. Pero ganito pa rin. Sabi ni Freya, no offense, pero parang flirty raw siya. Ugali niya lang yun. Kasi nga, friendly talaga siya. Iba ang friendly sa flirty, ha? Thank you. Thank you saan? Kasi ang bait mo para samahan ako. Ito? Mabait na? Sinamahan lang kita dahil nag-aalala ako sa'yo. At baka pagalitan ako ni Freya. Hindi na rin naman tayo strangers. Acquaintances na tayo. Pero ang payungan ako noon kahit hindi mo ako kilala, yun ang mabait. Cheers? Cheers. Namumula na yung mukha niya. At sa kabila nun, nagdesisyon pa siyang pumunta sa dance floor. Samahan na kaya kita? At your own risk. Kailangan talaga ganun siya magsalita? May paghamon talaga? In love kasi. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero alam kong nung gabing yun, unang beses kong makakita ng babaeng kakaiba. Babaeng alam mong mayroon pang nasa likod ng kung ano mang nakikita ko ngayon. Habang sumasayaw si Kabi sa ilalim ng mga ilaw, unti-unting nabubuo ang isang bagong kwento sa pagitan nila ni Kylie. Sa isang gabi ng pagsasaya, handa na ba harapin ni Kylie ang kanyang mga damdamin? Sundan ang kwento ni Kylie at Kabi sa Tibok. Dito lang sa Serye FM. Pagbalik ko mula sa CR, biglang may dalawang lalaking pumalibot sa kanya at sumasayaw. Nakita ko kung paano hawakan ng isang bewang niya. Hoy! Tabi! Ang ganda mo. Bakit ikaw? Ang ganda mo. Tapos ako, hindi. Ang ganda mo kaya? Gago, wag ako. Naamoy ko yung hininga niyang amoy alak. Pero ewan, siya na yata ang pinakamabangong amoy alak na nakilala ko. Nasisiraan na yata ako ng bait. Sorry. Wag mong itungo yung ulo mo. Lalong tatama sa'yo yung alak. Unang araw, lasing ako. Uwi na regular taxi na lang kasi mas mura. Masasabi mo pa ba sa driver yung address mo? Sige, samahan na lang din kita pa uwi. Wasak na to. Pahiram ng cellphone mo ah. Hinanap ko sa bag niya yung cellphone niya, pero may lock. At yung wallpaper niya, may yakap siyang lalaki. Boyfriend niya.
Kailangan ko bang lumayo? Bakit naman ako lalayo? Pero baka nga kailangan. Ngayon pa lang, alam kong mabilis akong mahuhulog sa kanya. Wala ring sumasagot sa mga kaibigan ko. Malamang lahat sila'y tulog na. Pasado 3:00 na ng umaga. Walang susundo sa amin. Wala rin akong taxi service apps. Kaya naisipan kong kalkalin ang wallet niya. At ayun, nandoon ang ID niya. Tinawagan kong emergency contact nun, ang tatay niya. Tay, first impression. Spontaneous? Yes. Spontaneous. Kusang loob. Dumating na ang tatay ni Kabi, pati ang kapatid niya. Nagtulungan namin buhatin siya papunta sa sasakyan. Hindi na ako dapat sasabay, pero pinilit ako ng tatay niya na magpahinga saglit sa bahay nila. Saka, delikado na rin daw sa daan. Ngayon lang yata kita nakita, Iha. Anong pangalan mo? Kayi po. Magkapangalan pala kayo ng anak ko. Ay, hindi po. Kayi po ako. Paano kayo nagkakilala ni Kalmia? Yung office mate po niya, kaibigan ko. Nagkayayaan po ngayon. Sabi niya kasama niya raw si Luke. Hindi raw po sila natuloy. Kilala mo boyfriend niya? Hindi po. At wala po akong balak kilalanin. Ngayon pa lang, at sa mga kinuwento ni Freya, alam kong hindi ko siya magugustuhan. Halos mag-aalas 5 na nang makarating kami sa kondo nila. Hindi ko alam kung bakit nila ako pinapasok pa, pero bago ko pa man matanggihan, nakapasok na ako. Kung wala naman daw akong pasok, ay magpahinga na raw ako sa bahay nila. Pinagtimpla ako ng kape ng nanay niya, at gisingin niya na lang daw ako kapag kakain na ng almusal. Nahihiya ako, pero pinilit nila ako na magpahinga na lang. Mga 5 minuto kong sinubukang pumikit, pero napatayo din ako at nagpaalam na. Nahihiya talaga ako. Ayokong ipag-alala ang mga magulang ko. Nasaan? Sige po. My God, Kalmia. Aalis na po ah. Buti na pagtiisan kang hintayin ni... ano nga pangalan mo ulit? Kayi po. Ni Kayi. Kasama ko lang si Freya. Bakit iba na ang kasama mo? Kaibigan naman po ako ni Freya. Nagka-emergency lang po siya. Emergency ba na kailangan na kasing umuwi ni Freya dahil tulog na rin yung may-ari ng bahay na pinag-iinuman namin? Natural, hindi. Sasabihin kong si Kabi ang nagyayang uminom? Baka malagot pa siya sa mga magulang niya. Sige, Kayi. Sorry for the trouble, ha? Pasensya na. Wala po yun. Sorry. Hatid na kita dyan sa gate. Anong ihahatid sa gate? At ikaw, Kayi, saan ka nakatira, anak? Ay, malayo pa po. Ihahatid ka na namin, okay? Nagagambala ka pa namin dahil dito kay Kabi. Han, ihatid na natin siya. Tumatanggi ako ng paulit-ulit pero hindi sila nakikinig. Bago ako lumarga, hinawakan ni Kabi yung kanang kamay ko at pinisilpisin. Parang pinipigilan akong umalis. Uy, salamat sa saglit na adventure. Ingat ka. Pahinga ka na lang muna. Salamat ha, Iha. Bisita ka ulit. Isama mo pa yung boyfriend mo. Wala po akong boyfriend. Ay, talaga? Sa ganda at bait mong yan? Nako, magandang impluwensya ka kay Kalmia. Huwag kang mahiyang pumunta ulit, ha? Oo nga naman. Hindi naman nila alam. Sa pananamit ko, sa pananalita ko, sino bang mag-aakalang lesbiana ako? Mula sa isang simpleng inuman,
umusbong ang mga tanong at damdaming hindi inaasahan. Habang papalayo si Kayi, nahulog siya sa magulong takbo ng kanilang kwento. Isang kwento ng pagkakaibigan, pag-asa, at ang posibilidad ng higit pa. Ano ang mangyayari sa susunod na pagkakataon na magkikita sila? Abangan!